Sige, pag-usapan natin ito. Naririnig mo ang mga tao na nag-uusap tungkol sa AI, Artificial Intelligence. Parang komplikado, di ba? Pero hindi naman ito sobrang hirap. Hindi na ngayon. Isipin mo ito ng ganito. Ang AI ay parang pagtuturo sa mga computer na mag-isip. Parang yung matalino mong pinsan, pero nasa loob ng makina. Binibigyan natin sila ng maraming impormasyon at natututo silang gumawa ng mga bagay na karaniwang kailangan ng utak ng tao. Ngayon, ang AI ay hindi isang bagay na malayo pa. Nandito na ito ngayon sa taong 2025, ginagawang mas madali ang ating buhay araw-araw. Hindi ba naniniwala? Basahin mo lang. Bagus von Stein an iyong smartphone. Mori nasip mo na ayos lamang itong gadget para mo yung mga kaibigan maglaro o mag-scroll sa social media, pero marami pang nangyayari dito kaysa sa inaakala mo o puno ng AI ang bagay na yan. Ang artificial intelligence ay nagtatrabaho sa likod tuwing gagamitin mo ang iyong telepono, ginagawang mas maayos, mas mabilis at mas masaya ang iyong karanasan. Napansin mo ba kung paano nito nahuhulaan ang iyong pagtatype o ina-autocorrect ang iyong sabihin na nating kakaibang spelling? AI ang gumagawa niyan. Natututo ito sa paraan ng iyong pagtype, natatandaan ang iyong mga paboritong salita at tinutulungan ka pang maiwasan ang mga nakakahiyang typo bago mo pindutin ang send. At online shopping, kalimutan mo na yan. Binabago ng AI ang paraan ng ating pamimili, ginagawang mas madali ang paghahanap ng eksaktong kailangan mo. Minsan bago mo pa man malaman na kailangan mo ito, nagre-rekomenda ang AI ng mga bagay na maaaring magustuhan mo batay sa, lahat ng naklik mo na parang may personal shopper ka sa iyong bulsa, laging handa na may mga mungkahi na akma sa iyong estilo, iyong mga libangan, at kahit sa iyong budget. Nakakatipid ito ng oras at nakakatulong sa iyong tumuklas ng mga bagong bagay na maaaring magustuhan mo. Pero sandali, mayroon pa, nagsusulputan na ang mga smart home kahit saan, mula sa mga ilaw na kusang bumubukas kapag pumasok ka hanggang sa mga security camera na nakakakilala sa iyong mukha, ginagawang mas ligtas, mas komportable at mas masaya ng AI ang ating mga tahanan. Natututo ang mga AI-powered thermostat sa gusto mong temperatura at automatikong nag-adjust. Kaya laging nasa gusto mong temperatura ang iyong bahay. At ang mga voice assistant, sinasagot nila ang iyong mga tanong, pinapatugtog ang iyong mga paboritong kanta, pinapaalalahanan ka sa mga mahahalagang kaganapan, at hindi tinutulungan ka pa nga sa iyong takdang aralin. Gamit ang AI, parang mayroon kang isang matulungin na kaibigan na halos nagpapatakbo ng bahay, ginagawang mas madali ang buhay araw-araw. Kung say ang ay tungkol sa konjo ito tungkol sa pagpaputong na bagay-bagay. Isipin ang iyot muna kung saan ang teknolohiya ay nakikipagtulungan sa mga tao upang mapabuti ang ating pang-araw-araw na buhay, hindi lamang sa maliliit na paraan, kundi sa mga paraan na talagang mahalaga. Mula sa sandaling magising ka, tahimik na nagtatrabaho ang AI sa likod na tumutulong na lumikha ng mas magandang kinabukasan para sa lahat, lalo na sa mga lugar na higit na nangangailangan ito. Sa mga paaralan, tinutulungan ng AI na i-personalize ang pag-aaral, binibigyan ng mga bata ng mga aralin na akma sa kanilang mga pangangailangan. Parang may tutor ang bawat estudyante. Walang dalawang batang natututo sa parehong paraan at sa gamit ang AI, makikita ng mga guro kung sino
ang nangangailangan ng dagdag na tulong at kung sino ang handa para sa mas mahirap na mga hamon. Nangangahulugan ito na ang bawat mag-aaral ay nakakakuha ng atensyon na naroon si Kenila na igawang mas masya at epektibo ang pag-aaral. Tutulungan pa mga ng AI ang mga guro na magplano ng mga aralin at subaybayan ang progreso para walang maiiwan. Sa mga ospital, tinutulungan ng AI ang mga doktor na mag-diagnose ng mga sakit ng mas maaga at mas tumpak. Maaari pa nga itong tumulong sa mga operasyon na ginagawa itong mas ligtas at mas tumpak. Isipin ng mga doktor na may access sa mga smart tool na makakakita ng mga problema sa kalusugan bago pa man ito lumala, o mga robot na tumutulong sa mga surgeon na magsagawa ng maselang operasyon. Tinutulungan din ng AI ang mga ospital na gumana ng mas maayos. Kaya nakuha ng mga pasyente ang pangangalaga na kailangan nila ng mas mabilis at may mas kaunting pagkakamali. At huwag nating kalimutan ang transportasyon. Ang mga self-driving na sasakyan ay nagiging mas karaniwan. Salamat sa AI, nag-navigate sila sa mga kalsada, umiiwas sa mga balakid at dinadala ka kung saan mo kailangan pumunta habang nakaupo ka lang at nagpapahinga. Ngunit hindi lamang ito tungkol sa mga sasakyan, ginagawang mas ligtas din ng AI ang ating mga kalsada sa pamamagitan ng pagtulong sa pamamahala ng trapiko, pagbabawas ng mga aksidente at kahit na pagpaplano ng mas mahusay na mga ruta para sa pampublikong transportasyon gamit ang AI. Ang paglalakbay sa lungsod ay nagiging mas madali, mas ligtas at mas komportable para sa lahat. Bahagi siya swat, sandali lang, mawawais machine matwa sa lahat ng kamangha-manghang bagay na mamagawa ng AI. Maglaan tayo ng sandali para huminto at pag-isipan ang mga bagay-bagay. Mahalagang tingnan ang magandang bahagi at ang mga hamon na kasama ng bagong teknolohiya. Ang ilang ay hindi sigurado tungkol sa AI. Naiintindihan naman yun. Kapag may dumating na bago, lalo na ang isang bagay na kasing lakas ng artificial intelligence, natural lang na magkaroon ng mga tanong. Huwag ilang pagdududa ang mga tao. Ngayon, sa lahat ng magagandang bagay na ito, maaaring iniisip mo, ano ang problema? Mayroon ba tayong nakakaligtaan? Matalinong tanong iyan dahil ang bawat bagong kagamitan ay may dalang mga pagkakataon at panganib. Well, medyo nag-aalala ang ilang tao tungkol sa AI. Iniisip nila kung baka baguhin ito ang ating buhay sa mga paraan na hindi natin mahuhulaan o kung makakalikha ito ng mga problemang hindi pa natin naiisip. Nag-aalala sila tungkol sa mga makinang papalit sa mga trabaho, lalo na ang mga trabahong inaasahan ng mga pamilya. Nag-aalala ang mga tao kung ano ang mangyayari kung ang mga computer at robot ay magsisimulang gumawa ng mga trabahong dati ay ginagawa ng mga tao o kahit na gumagawa ng mga desisyon para sa atin, mga desisyong nakakaapekto sa ating buhay, ating mga pamilya at ating mga komunidad. Malaking bagay na pag-isipan kung sino talaga ang may control. At mabuti na ang mag-ingat. Ang pagtatanong at pagiging maingat ay nakakatulong sa atin na maiwasan ang mga pagkakamali at pinapanatili tayong ligtas habang sumusulong tayo. Kailangan nating siguraduhin na ginagamit natin ang AI ng responsable at ethical. Ibig sabihin, pag-iisipan natin kung paano nakakaapekto ang ating mga pagpili sa iba at tinitiyak na ang teknolohiya ay nakakatulong sa lahat, hindi lamang sa iilan. Pero tandaan,
ang AI ay isang kagamitan lamang tulad ng lapis o martilyo. Wala itong nararamdaman o intensyon na sa atin ang desisyon kung paano natin ito gagamitin, at tulad ng anumang kagamitan, maaari itong gamitin sa mabuti o masama. Responsibilidad natin na tiyaking gagamitin natin ito para tulungan ang mga tao, lutasin ang mga problema, at gawing mas maganda ang buhay para sa lahat. Nasa atin, ang mga tao, ang paggabay nito sa tamang direksyon. Sa pamamagitan ng pagtutulungan, pagtatanong, at paggawa ng mga maingat na pagpili, masisiguro natin na ang AI ay magiging isang puwersa para sa kabutihan sa ating mundo. Kaya anong konklusyon? Mamsin ng AI, ang wise potential yung gawing ba't maganda ang buhay sa lahat, lalo na sa mga pamilya at mga anak. Isipin ng isang mundo kung saan tinutulungan tayo ng AI na lutasin ang ilan sa pinakamalalaking hamon, tulad ng paggamot sa mga sakit, paglaban sa pagbabago ng klima, at paglikha ng isang mas patas na lipunan. Yan ang kinabukasan na matutulungan tayong itayo ng AI, isang mas magandang kinabukasan para sa lahat.